Pagkatapos mabigo ang Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup, ay may pinakamagandang balita ngayon na biglang pumutok at kumalat. Ito ay ang pagka-interest ng Golden State Warriors sa binansagang lakay na si Renz Abando, ang posibleng pinakaunang makaapak at makatungtong sa NBA na pure Pilipino. Si Abando ang tinaguriang all-crowd favorite ng Gilas sa mga nakaraang laban, at sa laban nila sa China ay mas lalo siyang kumislap at kuminang. At sa bawat kislap na iyon ay merong nakaagaw ng atensyon. Ito ay ang Golden State Warriors, ang 2022 NBA champion. Welcome back sa ating munting channel mga ka-Inspirer. At kung bago ka pa lang o hindi ka pa nakasubscribe dito, ay may munting hiling sana ako na papindot ang notification bell at subscribe button. Pa-like and share na rin, maraming salamat. Sumabog ngayon sa social media ang pagpuna ni Steve Kerr kay Renz Abando sa kanyang potensyal at husay. Kaya maraming komento at haka-haka na ito na ang simula na may mamayagpag na pure Pilipino sa tinaguriang pinakamatayog na liga ng basketball sa buong mundo, na mula noon hanggang ngayon ay hindi pa ito napapasok ng mga Pilipino dahil ang mga Pilipino na tumangka at sumubok, umuwing bigo at nilulumot. Pero kung totoo nga ba ang pagkuha ng Golden State Warriors kay Renz Abando, ay kaya ba niyang sumabay sa kompetensya at iwagayway ang bandera ng mga Pilipino? Pero ito ang tiyak at sigurado na kung magkakatotoo, ay 100% siyang susuportahan ng sambayanang Pilipino. Kaya ating abangan at susubaybayan ang balitang ito at sana ay matupad at magkatotoo. Pero ang susunod nating pag-usapan, ito ay nangyari na, mangyayari sana at makatotohanan. At ito ay ating sisimulan sa isang kasabihan: kung may itinanim, may aanihin. Kasabihan na kahit mga bata ay kayang maintindihan at maunawaan. Pero hindi lahat ng itinanim ay tumutubo, yumayabong at namumunga ng maganda, dahil meron ding natutuyot, natitigang at nalalanta. Kaya ating balikan ang 2021 FIBA World Cup lineup ng Gilas Pilipinas. Kupunang gumulantang sa karamihan dahil sa kakaibang lineup, dahil puro collegiate players ang ating isinabak at itinapat upang makipagkumpetensya sa mga malalakas na bansa. At ang pangyayari na ito ang magsisilbi sanang mitya upang ang tagumpay ng 2023 FIBA World Cup ay ating maibulsa. Walang duda na isa sana itong paghahanda ngayong 2023 FIBA World Cup na ginanap sa ating bansa. Kung hindi lang sana natilamsikan ng mga laso ng pride ang mga namumuno, at kung hindi lang sana nabahira ng pamumulitika, ay may posibilidad sana na maitaas natin ang ating mga noo at maiwagayway ang bandera. Kaya kung merong salita upang maipaliwanag ito at mailarawan, ito ay ang katagang sayang. Uulitin ko, sayang. Ang salitang iniwan na alaala ng Gilas Pilipinas ng 2021 FIBA World Cup lineup. Aminin man natin o hindi, ay talagang namangha tayo at nagulat. Kompetisyon ng pinakamalalakas na manlalaro sa buong mundo, pero ang isinabak natin ay puro mga college players na mukhang mga sipunin, mga binatilyong mandirigma na makamandag at nakakapuwing, na kahit tinalo tayo ng mga bigatin at malalakas na mga bansa, naramdaman natin at binigyan nila tayo ng pag-asa na sa susunod na mga laban ay kaya na nating makipagsabayan at makipagkompetensya. Ito ang mga itinanim ni Tab Baldwin ilang taon na ang nakalipas, at siguradong hitik na sana ito ngayon nanlalamon at nambibigwas, dahil ang mga batang atleta na ito ay puno ng husay, puso at disiplina. May hindi matatawarang chemistry at solidong sistema. Kaya maraming nanghihinayang sa magandang development na ito, at mapanganib sana ang lineup na ito dahil meron pang Clarkson at Abando. Kaya napakalaking sayang na lang ang ating masasabi ngayon, dahil nangibabaw ang pamumulitika at sobrang labo na pamumuno at sistema. Kaya mapapakanta na lang tayo ng sayang na sayang talaga. Ito po ang Inspire and Sports PH na nag-iiwan ng mga kasabihan na kung ano ang itinanim, yun din sana ang aanihin.
Kaso iba ang nangyari sa atin. Siya ang nagtanim at sa iba pinaalagaan at pinaani. Kaya huwag kayong magtaka at magalit kung sinasabon kayo ngayon ng pangungutya at panlalait. Dahil kung inabuso natin ang ating katungkulan at kapangyarihan, ay talagang pipitas tayo ng mapait na bunga ng pagkasuklam.